Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinakakapansin-pansing balita dito sa mundo ng crypto. Isa pong token na matagal ng underdog pero ngayon ay biglang bumaliktad ang ihip ng hangin. Oo, pinag-uusapan po natin ay walang iba kundi si XRP. Alam naman natin na matagal na po siyang nasa likod ni Ethereum pagdating po sa performance. Pero ngayong 2025, tila may bagong kwento na siyang sinusulat. Ang tanong, kaya ba ni XRP na panatilihin ang kanyang lakas laban kay Ethereum? Kaya sa video na ito ay aalamin natin ang kasaysayan ng performance ni XRP kontra kay Ethereum, ang biglaang pagtaas niya nitong mga nakaraang buwan at ang pananaw ng mga eksperto kung ito ba ay panandalian lamang o simula ng mas malaking pag-angat. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang naging performance ni XRP laban kay Ethereum nitong mga nakaraang taon. Simula pa noong taong 2015 hanggang taong 2024, masasabi nating dihado si XRP kontra kay Ethereum. Maraming buwan ang nagtala ng negative returns para sa kanya, habang si Ethereum naman ay tila walang kahirap-hirap na umaangat. Sa madaling salita, parang palaging talunan si XRP sa head-to-head battle nila. Isa sa mga pinakamalalang taon ni XRP ay nitong nakalipas na taong 2018, kung saan natalo siya ng halos negative 60.6% sa January at saka negative 40.1% noong February 2017. Ayan. Bagamat may mga pagkakataon na bumawi siya tulad po ng 5-month winning streak noong taong 2017, hindi ito naging sapat para sabihin na consistent ang kanyang lakas. Kumbaga, may pa-flash lang pero hindi po siya tuloy-tuloy. Ngayon is kailan po nagsimulang makabawi itong si XRP? Yan, hindi naman po habang buhay na kulelat itong si XRP, sapagkat nitong taong 2021, nagsimula na po siyang magpakita ng positive signals. Sa buwan po ng April ng taong ito, ay taong 2021, tumalon siya ng 93.8%. At mula December 2021 hanggang February 2022, nagpatuloy po ang kanyang green months. Pero kahit may mga ganitong moments, hindi pa rin po siya lubusang nakalampas sa anino ni Ethereum hanggang dumating po ang huling bahagi ng taong 2024. Ngayon ay ano po ang nangyari kay XRP nitong huling bahagi ng taong 2024 at umpisa ng taong 2025. Yan, dito po nagulat ang lahat. Noong November 2024, tumalon sa XRP ng 160.4%. Nitong buwan ng December ng taong 2024, nadagdagan pa ito ng 18.5%. At hindi dito natapos. Pagsapit po ng January 2025, umakyat pa siya ng 47.3%. Sinundan pa yan ng 4.3% sa February at saka 19.6% sa March at saka 14.3% ngayong buwan ng April. Kaya sa madaling salita ay sunod-sunod ang positive growth ni XRP sa loob ng 6 na buwan. Dahil dito ay maraming analyst ang napaisip, bakit biglang naging consistent itong si XRP? Kaya ba niya talagang tapatan si Ethereum sa long term? Yan yung mga katanungan ng mga analyst. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa hinaharap nitong si XRP? Ayan, ayon po kay Don Alt, isa siyang kilalang crypto analyst na nagbabahagi ng insights sa kanyang YouTube channel na Technical Roundup. Ayan, bullish po siya kay XRP mula pa noong 0.60 pa lang ang presyo nito. Para po sa kanya, si XRP ay may pinakamalaking potensyal para sakupin ang altcoin market sa kasalukuyang market cycle na ito. Sabi po niya, kung babagsak ang buong crypto market, mas ligtas pa rin si Ethereum. Pero kung bullish po ang galaw ng market, naniniwala siyang mas aangat si XRP kaysa sa iba pang mga token. Ang tawag po rito ay high beta asset.
Ayan, mas malakas ang galaw sa taas at baba kumpara sa ibang assets. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang ipinapakita ng mga investor inflows tungkol kay XRP. Ayan, bukod po sa price movement ay makikita rin sa inflows ng pera mula sa mga investors kung sino po ang paborito sa ngayon. Habang si Bitcoin at Ethereum ay nagkaroon po ng malalaking outflows, si XRP ay patuloy na nakakatanggap ng funds mula sa mga investors. Sa nakarang linggo, nakatanggap po si XRP ng 3.4 million na inflows. At ngayong taong 2025, umabot na sa $176 million ang total inflows na XRP. Sa kabilang banda, si Bitcoin po ay nawalan ng $751 million habang si Ethereum naman ay may $37.6 million na outflows. Ibig sabihin nito, habang ang ibang coins ay binabawasan ng investment, si XRP naman ay tinatambakan ng tiwala ng mga investors. Malinaw na may bagong confidence ang market sa kanya. Ngayon is ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Ayan, particular po sa mga may interest dito kay XRP. Ayan, para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ay malaki po ito, malaking bagay po ito. At bakit? Kasi dati ay iniiwasan natin si XRP dahil sa palaging talo at walang malinaw na direksyon. Ngayon ay maaring isa na po siya sa mga token na dapat nating bantayan o isama sa ating portfolio. Lalo na kung bullish po ang galaw ng market. Maaring makuha natin ang mga gains na dati ay exclusive lang para kay Ethereum o kay Bitcoin. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na guaranteed na ang kita. Importante pa rin ang risk management, research at pag-unawa sa timing ng market. Tandaan po natin, volatile pa rin ang crypto market at kahit gaano kalaki ang pag-angat nito, pwedeng bumalik ito sa dati kapag nagbago ang market sentiment. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay isa po itong wake-up call para sa mga traders na masyadong nakatutok lang sa top 2 na asset kung saan ay si Bitcoin at saka Ethereum. Ang mundo po ng crypto ay mabilis magbago at ang dating underdog tulad ni XRP ay pwedeng lumipad at magbigay ng opportunity sa mga alerto at handang sumugal. Hindi ito simpleng hype lang, may real data tayong nakikita tulad po ng consistent inflows, positive monthly returns at saka bullish market sentiment. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, ang bawat pagtaas ay may kasamang risk. Kaya wag po tayong pumasok sa market ng bulag. Gumamit tayo ng tamang strategy, obserbahan po natin ang galaw at maging responsable sa ating mga investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.